Magandang gabi, Sir Buds, at sa lahat ng LDS. Pauso no kayo. Legit, legit. Alam nyo, parang discriminating siya, no? Bakit meron po bang Duterte supporter na hindi legit? Ano yung pinipeke lang? Pwede yung sa vlogger, di ba? Pwedeng mameke para pag supporter ka, bakit po meron po bang kunwari sinusuportahan mo si ang mga Duterte, meron po bang hindi legit doon? Hindi ko makuha yung ano yung, ano yung mahihita mo pag pineke mo sarili mo na supporter ka? Paano yun yung mga DDS? Hindi nakasama sa ano, discriminating. Paano yung mga milyong-milyong DDS? Tablado na sila dahil may legit na. Para saan yung pagbabansag ng legit? Hindi ko makuha eh. Para i-distinguish. May distinction na ngayon. Ganun talaga buhay. Sir Bads, tatakbo po ba talaga si FPRRD o mga anak niya lang? Ano po ba napupulsuhan nyo? Sabi nga ni Inday, makikita natin yan sa filing of candidacy. Bakit kailangan ng confidential funds kung education naman ang problema sa DepEd? Maganda. Oh. Ano mga gusto ko? Nagtatanong yung mga Marcos. Yung mga supporter ng Marcos nagtatanong. Di ba? Okay, simple lang yan. Maraming problema na hindi po pwede sa normal na budget ng DepEd. No? Kasi pag normal na budget ng DepEd, nakalinya na yun. Gagamitin sa classroom, gagamitin sa mga pagbili ng mga computer, may linya na yan. Pero may problema ang DepEd, malala, tatlong bagay na hindi wala doon sa mga linyang item. Ano-ano yun? Recruitment ng NPA. Di ba? Wala yan sa mga panlinya. Paano mo ilalagay yung recruitment? Paano yung pagpipigil sa recruitment? Outside niya ng DepEd. Ikalawa, may problema yung mga estudyante sa mapapasukan sila ng mga droga. Pwedeng sa eskwelahan, pwedeng bilang estudyante, paglabas nila ng eskwelahan. Ikatlo, grooming. Actually, sinabi to, pinaliwanag to ni BP Sara. No? Kaya lang, siyempre hindi kayo makikinig dahil anti-Duterte kayo. Tinatapat na kita. Diyan gagamitin yun. No? Doon gagamitin yung anti-insurgency. Kung hindi ka naniniwala, ayan na nga, may talaingod na nga. Meron na nga ganun eh. Di ba? Merong mga nare-recruit ba ng mga estudyante? Hindi mo ba naririnig na may mga magulang? Yan po yun, para dyan yun. Para po, kasi wala naman pong kakayahan. Halimbawa, yung mga teacher, nakita po nila na may problema na nagkakabentahan ng droga sa labas ng eskwelahan. Wala po silang ano ron. Estudyante involved. Pwede lang silang mag-report, pwede lang. Pero kung meron pong budget para diyan na confidential fund, alam mo siguro kung saan ginagamit ang confidential fund. Karamihan yan pagmamanman, di ba? Mamanmanan nyo yun na may mga taong nagbebenta sa kanto o hindi naman sa kanto, 2 bahay mula sa eskwelahan ay merong nagkakabentahan. 80% ay estudyante yung involved. So, pwede pong manmanan yun. Doon po gagamitin yung confidential fund. Pwedeng manmanan yung mga matatanda sa eskwelahan tulad ng teachers, Johnny Baby, Jaguar, mamanmanan sila kung yung may mga ginugrooming silang bata. Hindi po yun, labas po yun sa budget ng DepEd. Pero wala na eh. It's too late na eh. Di ba? Una, hindi na siya DepEd secretary. Ikalawa, tinanggal nyo na yan eh, nung mga kasama mo nyo sa Congress.
Okay ba? Nasasagot dito, magtanong lang ng maayos. Kaya dito, hindi po tayo sige, yan yung sinasabi ko sa inyo, eh, 'no? Yan yung sinasabi ko sa inyo, wag na sinasagot ko yung sagot nyo. Iba yata yung ano mo eh, hindi pa ako sumasagot, may mga sangkatutak na yung gusto mong sabihin. 'Di ba? Yan yung problema sa iyo, Jazz. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag sinagot, isang tao rin yan eh. Kilala nyo na yan, di ba? Yung mga makukulit. Sinasagot kita, daldal ka ng daldal. Bago kita burahin, sinasagot kita, daldal ka ng daldal. Nung sinagot na kita, walang katapusan to eh. Alam mo yun? Walang katapusan. O, kita mo, wala pa akong point. Ako pa yung walang point ngayon. Ang problema kasi, sabi ko nga sa inyo, pwede ko kayong sagutin. Lahat yan, kayang-kaya natin sagutin yan. Eh. Pero kung ayaw nyo naman tanggapin na doon ginagamit, anong magagawa natin? 'Di ba? Ang ikalawa kong tanong, bakit mo pinagpipilitan yung sarili mong magtanong wala ka naman tinatanggap? Ayan no, katulad niya no. Hindi ka curious. Akala mo kasi no, yung mga vlogger mas matalino ka pa. Yun lang yun. 'Di ba? Ngayon tatanggalin na kita kasi ayaw mong makinig. Walang point pa ako pa yung walang point. Kasi may iba akong mga viewer, kaya i-hide na kita. ganun po talaga. Kita nyo Pinagbibigyan natin sila, di ba? Maganda rin po yung maging point to kung anong uri ng mga tao tong mga to. Alam nyo, sabi ko nga, di ba? Nagtanong siya. Alam mo na na anti-Duterte. Nagtanong siya. Anti-Duterte siya. Okay naman yung tanong niya. Pero habang sumasagot ako, banat na siya ng banat. Akala niya may mahahatak siya sa inyo. Pero hindi naman siya nakikinig. Hindi naman siya nakikinig ng mga sagot. Kasi napapahiya sila na may pansagot pala sa mga tanong nila. Di ba? Okay. Hindi, okay lang yan. Alam nyo, gusto ko lang ipakita sa inyo na gusto ko pakita sa inyo kung anong uri ng mga tao yan. Kasi kala nila, kayang-kaya nila yung mga vlogger na paikutin. Pwede yan sa ibang vlogger siguro. Kayang-kaya nilang dalhin yung sitwasyon. Okay. Okay na yan. Kahit sino pa sila. Kasi kung siya, matinong kausap lang, kung marunong din, na-challenge kasi ko eh. Di ba? Sasagutin natin. Kaso, ayaw makinig. Tapos, sinagot mo na, hindi naman niya kayang sagutin yung sagot mo. Sasabihin lang, wala kang point. Wala po yun. Si Tito Soto nga ilang beses nang tumakbong vice pero hanggang Senado lang ang tiwala ng tao sa kanya. Hindi po sukatan yun, no? Kasi pinagmamalaki nila lalo na yan si Llamas, Ronald Llamas. Kaya ka walang ipapanalo. Palpak na yung mga analysis mo. Retired ka na, Brad. Alam mo, ibang-iba yung senador. Ayan, tama yan. Magandang yung ni Jesus. Tito Soto, laging number 1 yan. Sila ni nagpapaligsana number 1 at number 2 yan. Si Tito Soto, tsaka yung dati rin broadcaster, sino na nga yun? Hanggang nung huli. Sino na nga yun? Yung taga-ABS-CBN din na babae, senador ngayon. Si Loren Legarda. Hindi si Loren. Lagi po yan si Loren Legarda at si Tito Soto. Laging number 1 at number 2 yan. Kahit na saang Senate sila tumakbo.
Tumakbo sila pareho, Vice President, talo. Vice President pa lang yan. Ha? Wag niyo sabihing masikat sila kay Tito Soto. Nung namamayagpag si Tito Soto. Di hamak naman na masikat si Tito Soto kaysa yung kay Bentolpo tsaka kay Erwin. Layo naman. Kaya hindi po yan. Si Robin din, nag-number 1 din. Pero may nag-uusap ba kay Robin na tatakbo siya na pang-presidentiable siya? Wala. Iba po yung senador at iba po yung vice president at president. Sabi ni BP Inday, Sara, never na siya magtatrabaho under Marcos cabinet. Hindi makahalata eh. Ayaw niya, kaya may dahilan yung pagre-resign. Pwede bang trip lang yun? Nung di nagsalita si BP, hinahanap nila. Ngayon, start na sila mag-abang. Kawawa yung no? Alam mo, malaki ginagastos ng mga mahilig sa PR. Mahal po yan yung mga budget sa PR. Si BP Sara, no need. Sarili lang nila. Ang galing. Positive ko no si Sleepy Joe ngayon sa COVID-19. Yun nga no? Alam mo, may hinala ako dyan eh. Pina-atras na talaga. Hindi naman nanalo. Parang pagka si Joe Biden, parang sinuko na lang nila eh. Yung laban. Hindi na sila makaporma eh. Yung grabe no? Parang yung press dito, yung press dun eh no? Antindi, muntik na mamatay si Trump. Alam nyo, malikot lang ulo ni Trump eh. Pero pinakita yung angulo na nung timing na gumanon siya. May nakita akong video na talagang sapul na sapul yung ulo eh. Kaya lang gumanon siya. Oh. Hindi po mali yung target. Yung sakto-sakto na, di ba mga speaker eh, to give emphasis, di ba? Tinapat niya masyado sa mic. Yun. Hindi po talaga sinabayan ang SONA ni Bangag dahil uunahan na po nating mag-ulat ng totoo sa bayan bago pa mangyari ang kasinungalingan ni Bangag. Tsaka mukhang panay pangako lang yung yung tinotodo. Ang problema niya, sumabay yung mga pagtaas ng bilihin, mataas na ang presyo ng manok, tataas kuryente, grabe. Tapos wala, no? Yung gobyerno talaga na to, wala lang eh. Dami na po nangyayari, wala lang sa kanila. Pakitaan lang kayo, marami ba nangyayari? O eto, picture ng date namin. No? Picture ng date namin sa Malacanang. Boss Buzz, before or after ba mag-resign si BP Sara, naghingi si BBM ng tulong? Hindi na sinabi ni BP Sara yan. Good evening, Sir Badong. Pero malamang natatandaan ko lang, nire-recall ko lang, after na mag-resign si BP Sara, may pronouncement pa si BBM na makikita natin sa eleksyon kung maka-administrasyon pa si BP Sara o na. Kaya malamang yon nag-resign na, inoperan. O kahit na continuous, inoperan bago mag-resign. Continuous pa po, hindi naman sumasagot pa eh. Hindi alam ni BBM eh. Kung kaya ang sinasabi niya, makikita natin sa eleksyon. Kung titignan nyo, makikita natin sa eleksyon si BP Sara kung pro-admin siya o opposition. Magaling talaga lumaro sa mga Duterte sa sa politika. No? Ang galing. Ang galing talaga, sila lang po ang may kakayahan na ganun. Wala akong nakitang politiko na ganyan. Na talagang kahit wala kang ayaw mo mang i-cover, putya, hindi po pwedeng hindi mo i-cover. Magmumukhang tanga yung dyaryo nyo at mga yung news program nyo kung hindi nyo sila ibabalita. Dapat tungkol sa droga ang SONA ni BBM dahil alam niya to. Sayang lang ang 20 billion. 20 million lang, ma'am. Pagkain lang po yan, ha. Huwag kayong maniwala na kasi yun ang una nilang sinabi.